About naman sa mga combatants, i-share ko lang share ko about sa test mission. Mahirap. Hindi ko rin makalimutan yung test mission namin sa Samar. I-tarix namin yung Samar. Anong nag-test mission ng ano yan? SR 184. Pag-ranger mo? Pag-ranger ko talaga. So, anong taon yun? 2012. Bali, 2012. Sa Samar. Samar. So, ano yung kwento doon? Kwento ko doon sa yung kwento ron. Paano nag-umpisa yun? Paano nag-umpisa? Nag-umpisa kami doon. First phase pa lang, nabunggo agad kami. Unang ildi pa lang, naupian na namin ng kalaban. Hindi. Paano kayo hinatid doon? Hinatid kami ng C-130, papuntang Tacloban. Tapos dineploy kami dito sa Northern, may Samar. Una agad namin na puntahan yung Las Navas. Tapos yun, di pala ILD namin, compromise na kami. Tapos mga sunod na araw, doon na may indication na ng kalaban na mayroon talaga. Ang ko lang doon yung naupihan talaga namin ng kalaban, ginapang namin yung... Paano yun naupihan nyo? Mga naglakad kayo? Anong oras yun? Wala pa kaming kain yun, mga alas 6. Bali, sakto man, pag labas namin sa open, talagang doon ko nakakita ng kalaban na may mga bata, may mga bitbit na sa taas. Galing sa position mo, gaano kalayo yung naupihan? Mga 250 meters. So, doon kayo, anong parang position nun? Parang bundok? Bali, ang pagitan lang namin, creek lang, tapos nasa low ground kami, sila nasa ridge na maliit. So, mga umaga yun? Umaga yun, tapos burnout na yun ng kalaban, yung posting nila, bali yung posting nila, may kinainan na bago lang talaga. Nadaanan namin. Kaya nag-alerto kami. Nag-alerto kami noon. Sa sobrang alerto, doon na. Sinong team leader mo? Leader. Section leader namin si Manalansan. Bali sa policeman yun. Bali yun, nakita ng section leader namin leading namin na may tao, pero wala pa kaming nakita na baril. Bali, naglalakad sa open din sila. Nung sabi ng lead scout na may baril, doon na kami nag-alerto. Ginapang namin talaga sila na madikitan talaga. Pero yung naupian namin pala, yung pinagtulugan lang nila. Bali, paalis na sila sa harbor site. Paalis na sila. Ngayon, doon din namin nakita yung main body ng kalaban. Doon ko rin na-experience na nakakita ng kalaban na nag-relax talaga. So, matagal kayo nag-upi? Madalian na yun kasi estudyante kami. Ang declare ng gapangin, sabi ng section leader namin, gapangin. Ginapang talaga namin. Nadikitan talaga. Doon ako nakakita na iba talaga basta estudyante. No nerve. Walang takot ba? Dikit kayo? Dikit talaga. Gapang talaga. Kahit masukal kunti, gapang talaga. Pero bago kami gumapang, nag-decide ang team leader na, mga section leader namin na iwan natin yung backpack para hindi tayo masyadong makompromise. Iwan natin, bahala ng walang tao doon. Basta tago lang siya, hindi siya kita yung mga pack namin. So kaya noon, ginapang na namin. Wala talagang gapang talaga. Hindi pa talaga kami nakakompromise. Dikit na namin doon. Ngayon, yung leading din namin, malapit na doon sa nagpapahinga. Kasi paakyat yung kalaban nagpahinga yung buntot nila. Kami, nakapasok na kami sa pinagharboringan nila. Kapasok na kami. Ngayon, wala pa talaga nakadetect yung kalaban. Akala nila kasamahan lang din. Dikit namin sa sa kampo ng kalaban, pinagtulugan. Dinikitan pa talaga namin yung kalaban. Talagang dikit. Hanggang sa mga 10 to 15 meters na lang talaga.
Pero hindi namin pa mabubugan kasi low ground kami. Mababa kami, lugi kami. Ang nangyari doon, bago nagkaputukan, yung tail scout namin na pulis, si Sargento na rin siguro yun, Sargento Alindan. Itong buntot namin na tail scout, may nakita na sumulpot doon sa pinagtulugan nila. Tapos, nagkuya-kuya-kuya pa yung kalaban. Paypay pa, sobrang pagod ba? Kami din, yung leading, wala din alam na may bumuntot pa rin doon sa ano. Yung nandun sa kampo na pinag-alisan ng kalaban, wala din kalam-alam yung kalaban na nakatitingin lang ba, kakamayan lang. Puta, hindi pa rin kami na na compromise. Ano mga kalaban doon? Nung nakita mo talaga sila? Bali, ang nakita na namin doon kasi last team kami, nakita ko doon, mga bata talaga, ang mga kalaban, bata pa talaga, maliliit. Tapos doon ako nakakita na ganito pala ang buhay ng kalaban. Kuya-kuya-kuy lang, parang naglalaro lang sa bukid ba. Tapos doon, di pa kami nagkaputukan noon. Parang nagsinyasan pa. Kasi hindi pa talaga kami burnout talaga na kasamahan ba kasi yung leading ng kalaban tsaka buntot ng kalaban parang nasa-sandwich na kami doon. Yung ginawa ng tail scout namin noon, yung pulis, pinutukan niya na lang kahit walang baril. Kasi dihado na siya eh. Nasa 10 to 15 meters na lang sa kanya. Oh, mag-meet na talaga sila. Pinutukan niya na lang. Pero yung leading namin na gumagapang talaga doon sa buntot din ng leading na kalaban. Ito sila, sila kabats ko, sila tampon. Talagang dinikitan talaga nila. Pero kami yung unang pumutok. So, volume fire na? Yun na, volume fire na kami. Ang nangyari doon, na-sandwich kami. Yung sandwich talaga, may pumuputok dito sa harapan, may pumuputok sa likod. Kaya na-sandwich na kami doon. Wala kami magawa. May puputok dito. Kaya yun nangyari. Ano yung kumanang kuan? Ang kumana lang noon ng mga team leader, tsaka squad leader namin, section leader, putok sa likod, putok sa harapan, para hindi tayo masandwich talaga dito. Yun ang nangyari. Volume fire. Hindi kami tumigil hanggat yung leading namin, dinikitan talaga yung kalaban din ngayon habang nagbo-volume fire. Dikit pa rin na dikit. Pero kami, nung last team kami, tambay na lang kami doon kay safety na kami doon. May malaking kahoy na naputol ba. Doon na lang kami nag-cover na lang kami doon kay doon lang kami sa likod. Pero yung leading namin, abante kasi estudyante man. Hindi kami, wala talagang takot basta estudyante. Assault talaga. Bahala na kung bahala na. Kaya yun, matagal na gira yun eh. Kasi ayaw rin mag-withdraw yung buntot. Yung buntot ang ayaw mag-withdraw, yung harapan nag-withdraw na. Kaya pa tingin ng leading ng kalaban, lugi sila. Kaya mas pabor yung leading ng kalaban mag-withdraw. Kasi yung buntot, nakikita kasi kami doon. High ground na kami, sila nasa low ground pero open. Talaga nakikita kami doon eh. Kaya lugi kami, kaya nasa-sandwich kami doon. Yun ang mahirap na inkwentro ko na rin. Tama yung command, tama yung assessment, nag-gyapangin. So, anong resulta ng encounter na yun? Encounter noon, bukakal lang nakuha namin, mga bukakang. Tapos mga paraphernalias ng kalaban. Yun ang nakuha namin noon. Pero bago nag-search kami noon, humingi muna kami ng advice sa kataas-taasan na reinforce, tapos paputukan ng kanyon, tapos mag-request ng MG. Yun, nabigyan din kami ng support. So, pumutok naman yung pumuntok din, tsaka yung kanyon. So, after no, nag-declare na... Declare kami, ay wala pa, nag-search muna kami buong area.
Doon, nakita namin talagang bago lang silang tulog din. Di kami nagpang-abot sa, talaga kami, paggabi na rin kasi yon. Parang naggaganon lang kami, ano yung susunod-sunuran ba? Kasi may natatrack din kami noon eh. Yun, nabuntun talaga namin ng umaga. Problema lang, nauna sila nag-move. Ang ano lang din yon, yung ano lang, ng mahirap na kalaban talaga dyan sa Samar. Ano yung kwan? Sa government side naman, wala bang Wala mang kaswalte kasi kahit grabing winagwagan, wala din na nangyari sa amin na ano, napamak. Saka yun talagang nakita ko na ang sundalo talaga, ay ang ranger talaga na matindi talaga. Hindi kami na-detect kahit ano na lang. Kahit ingay hindi kami na-detect. Nakadikit pa talaga. Doon ko mapatunayan na ang ranger talaga matibay talaga. Parang kuanin mo. Hindi lang talaga kasi na-surprise din Na-surprise din kami. Ano pa idagdag ka pa? Yun lang pinaka mahirap sa akin. Tapos last operation ko na lang. Kasi last operation, ako din nagdala. Ako naghawak ng 10 katao. Pero ang nangyari lang sa amin noon, food panda ang tawag dito, yung taga-deliver ng mga supply. Kasi bawal ang ano noon, chopper. Kaya kami ang tinalaga na maghatid ng supply sa trupa. Ngayon, kami yung naghatid na team. Kami pa yung na-enkwentro. Na-enkwentro bago lang. 6 months ago. Noong February yun eh. 2023. Oo. Bali, nag-food panda kami noon eh. Kaya, yun ang mahirap din sa akin yun kasi ang dala ko noon, babaintis na balot ng bigas. Tig-iisa kami. Individual, 26 na balot. Kalayo pa ng pupuntahan. Yun ang mahirap sa akin. From LD, papunta doon sa trupa. Parang resupply yun. Resupply na yun. Bali, dala namin 12 days plus 12 days din sa trupa. Plus yung mga gamit, mga butane, mga batteries, dala pa rin namin yun. Mga special order nila, dala pa namin. So, paano nangyari na? Ang nangyari doon, bali 3 team kami, 4 tsaka 4th company tsaka 5th company. Isang team sa 4th company, isang team din sa 5th company. Ngayon, yung di man ako leading, ako yung buntot. Bali, itong team leader sa kabila sa 4th company, si Sergeant Alan, na bigla din na may tao. May kalaban, pastor agad, kalaban. Pero wala pang putukan yon. Nakaplastar agad ang trupa. Yun sa may malaking blue line yan eh. Malaking ilog. Malaking ilog siya. Ngayon, ang kalaban dumaan sa gilid ng ilog. Kaya, na-surprise din yung kalaban kasi dumaan sila doon. Kami nasa taas lang ng ilog pod. Pero sila sa baba ng ilog. Ngayon, mali ng kalaban. Doon sila umano talaga sa gitna namin. Gitna ng team namin, gitna ng team ng 4th company. Sakto nandun, sumulpot yung 4 na tao. With baril. Patay agad ng taga-port. Patay agad yung 2. Tapos, yung 2, pumunta sa team ko. Doon sila tumakbo. Isakto. Nakita ng tropa ko, mga ka-team ko, na may kalaban nandyan din sa area natin. Kasi area na yun eh. Sa ano na yun eh. Kung team mo yan, dyan lang kayo naka-skirmisher. Aking team, naka-skirmisher. Sa kanya, may namatay na 2. Yung sa akin 2 po na napatay ko. Patay namin ng team namin. At nakuha din yung mga baril. Yun ang mali lang ng kalaban po na sa sobrang kumpiyansa nila, para hindi sila ma-detect, doon sila dumaan sa ilog. Walang matakbo ng kalaban.
Kaya doon sila na dali. Dali. Oo. Sobrang tactical nila. Pero ang ano lang talaga din, Yun. magkatid lang ng magkain. Magkatid lang kami pagkain. Hindi naman talaga totally na wala. Kasi dinaanan na kasi ng trupa yon. Ngayon, Sinundan nyo lang. sinundan lang namin. Hindi na kami hinala na may kalaban pa kasi dinaanan na ng trupa eh. Ang kalaban din, magkukuha din sana na ng supply. Supply, hindi rin namin alam kung saan sila pupunta. Basta may kukunin daw silang supply. Yun, patay lahat yung 4. Naka-recover yung sa team ko. Naka-recover din yung team ng port company. Yung dalawa. Oo. So at least, swerte pa rin, di ba? Oh, swerte pa rin. Kasi kahit kahit hindi namin alam na may kalaban sa dadaanan namin. Kasi nadaanan ng tropa, binalik-balikan na ba? Kami. May yun eh. Bali, atid lang talaga namin yun. Atid lang sa kanila kasi may mission sila na lubog lang ba? Walang galawan. Kahatid lang kami. Pero, pabalik-balik lang din ng tropa doon. Mali lang ng kalaban. Sa may ilog sila dumaan. Yung tropa, sa ilog lang din. Pero dito sa taas lang niya. Nakataas pa. Kataas. Ang kalaban sa baba ng ilog. Talaga sa ilog talaga sila dumaan. Yan ang mali nila. Wala nang ano yun, wala nang radyo na kung tropa ba to o hindi. Talagang biglaan na. Biglaan na kasi ang refresh lang namin doon sa tropa. Naka pillar pot. Sila kasi kay naka-black suit sila eh. Naka-black suit lahat sila kaya nakompromise sila ba? Ayun na detect agad na kalaban. Para sweatshirt na itim. Oo, yan. Mga jacket na itim, pantalon na itim, Ilan tap, ang nakabuta. recover nyo doon? 4. Ilan ang body count? 4 po. 4 din? Oh, 4 sila. Pero hindi namin alam kung may buntot pa ba. Kasi nung sinearch namin yung ilog, parang mga 10 yata sila eh. Pero 4 lang na dali doon. 4 lang na dali. Pero tingin namin, mga 10 yon kasi parang magkuha lang din yata sila ng supply. Sa government side naman, sa inyo, wala naman. Wala naman. Kasi nakaplaster agad kami bago na putukan sila. Nag-return fire pa rin sila. Ang tingin ko nag-return fire yung buntot na lang. Kasi yung 4, wala na. Patay na. Talagang, Dead spot aga. parang naupihan saglit lang. Saglit lang. Prepared kayo? Prepared lang agad ba. Pero ang mali lang doon nila. Wala talaga matakbuhan sila. Kay ilog talaga. Kami, plaster agad yung team ko. Plaster bago sumulpot sila. Doon talaga sumulpot sa team ng port company. Yun doon din sa akin napadpad. Napadpad. Kaya dali yung 4 sila. So, hindi natin ma-expect yung mga... Hindi ko rin ini-expect din na may kalaban kasi. Ilang balik-balik na ng tropa ba? Palitan ng tao, palitan ng parang wala na ba? Hindi rin ako nag-i-expect na mayroon talaga. Kasi bago lang dumaan yung tropa. Kami papasok na naman. Hindi rin kayo, ang ginawa nyo lang talaga doon, kahit ganun pa man, hindi rin kayo nag-relax talaga. Ay, hindi kami nag-relax kasi basta sa bundok, hindi kami nag-relax basta mag-operation kami. Mahirap na mag-relax. Baka masampulan pa. Yun ang rin na experience ko last operation ko. Timing din yun talaga. Pero yung susupply namin, may naupian na sila pero hindi lang ini-engage lang kay may mission talaga sila na dapat makuha talaga. Yun sa amin, na timing lang talaga na doon sila duman sa dinaanan ng tropa sa sobrang kumpiyansa ng kalaban. Kay ako, ini-speak ko, hatid lang talaga ako. Hatid ng supply. Tsaka doon, maganda yung assist ni Sir Kinaguran. Siya nagdala sa amin eh. Na nag-suggest din ako na, Sir, itong patay sir, anong gagawin natin, Sir? Kaya sabi ko sa officer, Sir, may nadaanan kami na magandang landing zone na malapit lang din. Kaya sinadjust ko, na-approve naman ng katastasan. Mga 1 day, binaba yung 4 na patay. Yun ang mahirap na po. Balik na naman kami. Kung saan kami nag-LD, doon kami din babalik. Doon na naman, problema ko na naman to. Sige, move. Balik na naman tayo sa dinaanan natin.
Pero nung na-encounter kayo, wala kayong officer, di ba? Mayroon, mayroon. Meron kayo O, si Sir Canagura nagdala ng, Ah, bali, dalawang team hawak niya. Team leader si Sarid Alan, ako, team leader ako. Kaya yun, sa tropa ko, may na-promote ako na, may naitulong ko sa kanila na pandagdag problema na ranggo. so may nag-meritorious. So, Meron. Pero sa ano rin, yun na, isang importante naman siguro dito sa iyo bilang sa team leader yung Mm. wala kang malang. mahirap din yan na mabawasan ng buong dala-dala mong tao. Ano yung kwan? Bilang isang team leader, sa pagdadala ng tao sa counterman o sa admin, ano yung pinaka hindi mo makalimutan na karanasan sa kanila? Bilang team leader, dapat, kung may mangyari man na ganun enkwentro, dapat i-assist mo talaga. Kung mong pabayaan, kung ikaw ang team leader talaga, bago ka mag-plaster ng tropa, itignan mo muna yung mga ano nila, mga paplastaran na safe ba siya dito. O basta wag kang magkuman lang na pataka lang para hindi ano ang tropa mo. Madali ang mapahamak. Kaya bago ka magkuman agad, i-assist mo muna. Assist mo muna yung palibot. Drop muna kayo bago ako mag-assist bilang team leader. Assistan mo muna ng maayos. Pakinggan sa Oo. Tapos, pag team leader ka talaga, dapat malakas ang loob mo. Kasi kung mahina ang loob mo, hihina din ang team mo. Dapat agresibo ka. Kung may mga encounter ganun, agresibo ka sa mga tao mo. Ano ka mag-assist ng tropa. Di yung magtago ka lang sa maliit na bato. Huwag yung save your life, sinasabi. Dapat i-assist mo muna yung tao mo bago ka assist mo rin sarili mo. Unahin mo muna yung tropa mo. Yun lang talaga sa team leader. Sa admin naman, hindi ka naman stricto sa pagpawi. Halimbawa, magpaalam, may problema yung ano mo. About dito sa baba, sa mga RTO ko, kung anong problema nila, inaano ko na agad, pinaparating ko agad sa katastasan. Walang problema ko sa pauwi. O ikaw, arinar ka, ay, pasis ka. Sige, pasis. Pero pag sa oras ng trabaho din sila. Kasi bilang kumu-chip sa signal, i-assist mo rin yung tao mo bago ikaw. Huwag kang pauna-una. May pauna Oo. mga pasis yan eh. Mahirap na. Mahirap na yung titirahin ka sa likod ng kasama mo. About sa admin. Ano yung masasabi mong accomplishment sa unit mo? At accomplishment na hindi mo makalimutan sa unit mo? Accomplish ko dito sa unit ko, yung lagi kong suportahan lagi yung mga officer. Mga officer lagi suportahan ko kahit anong mangyari. Tulungan lagi natin yung mga officer para mabuo ang unity at ano dito, samahan. Kasi given naman din Oo. yung mga gira-gira. Given. Part ka na yun. Part na yan ng sundalo. So, magiging role model na lang. Junior. Tulungan natin din yung mga junior na wag manumura lagi. Basta yung mission ko dito sa PIP company, tulungan ang bawat isa at magtulungan din. Ano yung pinakamahirap at pinakamadramang naranasan mo naman? Yung may banggit ka na wala pa. Sa karanasan sa PIP. Itong mahirap sa akin yung about Marawi. Ang mahirap talaga doon, sundalo naman alam na natin yung mga putok. Okay. Doon ko nahirapan na ang sundalo talaga madali lang. Kaya kakwento ko lang nung isa, maya-maya patay na. Mahirap doon sa Marawi talaga, the best talaga yung Marawi na gira talaga.
Kasi nung nakauwi na ako sa bahay, nagka-trauma din ako doon. Medyo panay ano ko ba? Kasi sa Marawi, walang tulugan talaga doon. Nung pinauwi kami ng siwa namin na 7 days, yung trauma na makarinig ka lang ng kunting kalabog, plaster agad. Yun ang mahirap sa akin doon, yung Marawi. Parang nagkaano trauma talaga ako doon. Pero nawala man din yung trauma ko doon, tagalan. Bakit ano maranasan mo doon? May nasaksihan ka bang buwan? Oo, nasaksihan ko kasi yung kumpare ko kasi namatay doon eh. Sino siya? Si Lit Manalang. Paano siya namatay? Nung naalala mo siya? Ang ano kasi doon, kami nag-clear ng unang building. Sabi ko, pre, kayo naman susunod. Ingat kayo lang. Kaya, natrap sila doon. Sabi ko sa kay, yun ang mahirap sa akin na na-experience na kakukwento mo lang, may walan na. Doon talaga ako nanumrol nung last na sana yun eh. Patapos na sana yung gira ng Marawi pero nadali pa. Pero binalaan na namin sila na huwag kumpiyansa kay nandyan ang kalaban kay pinutukan din kami. Clear na yung building. Building. Pero sila sunod na building, sila magi-clear. Binalaan namin sila na huwag kumpiyansa. Nandyan sila na may kalaban yan lagi kay pumuputok pa sa amin noon habang nag-clear kami dito sa building na last. Huwag kumpiyansa. Yun ang mahirap sa akin doon. Tapos nanumural ako talaga doon na istoryahan ko lang ba? Kwento ko lang, kumpare ko pa. Kwentuhan ko pa lang, pre. Sige, kayo naman. Sobrang ano ba, relax na. Kasi last na ano na yun eh. Parang masaya na. Kumpiyansa na, sobrang kumpiyansa ba? Yun ang mahirap sa Marawi talaga. Ayoko man kwento yung mga gira doon na normal na talaga yung putok. Pero doon talaga, di ko man nakita ang kalaban doon. Pero meron at meron talaga. Kasi masarap doon. Parang naglalaro lang kayo pero ang buhay madali lang talaga. Ang Marawi. Parang hindi mo nahanapin ang gira doon. Hindi na. Andun na talaga. Building to building. Ang labanan talaga doon. Paano niyo nalabanan yung mga takot niyo doon? Pag alam mo nang ito na naman ang susunod mag-clear ng building. Ako, nagdasal lang ako doon. Nilabanan ko yung takot dahil lang sa dasal. Dasal lang number 1 talaga doon. Kasi alam ko marami akong na tropa na namamatay doon. May normal lang takot pero nilabanan ko pa rin sa tulong ng Panginoon. Nakatapos din sa Marawi. Malungkot. Ganun pa rin sa akin, Marawi. Kasi lagi akong paggabi, lagi ko iniisip yung pamilya ko, ano ba mangyari sa akin dito, baka sunod kinamagahan, ako na po siguro. Yun ang naisip ko lagi, yung pamilya ko. Paano, maliliit pa yung mga anak ko, paano na sila? Hindi ba dumating sa punto na nag-suggest yung asawa mo na pwede bang dito ka na sa gusto sa mamatay? Wala man. Bali, grabing support ng misis ko, pinagdadasal niya ako noon lagi. Mag-ingat lagi. Yun. Pwede magpa-assign ka na lang muna ng iba. Wala naman. Hindi naman siya nagsabi. Supported pa siya na Kaya mo yan. kaya mo yan. Matatapos din yung gira na yan. Yun. Nahihimoral ako noon lagi pag kausap ko lagi sila. Kaya tumibay ang loob ko na kaya to. Matatapos din talaga to. Gira na to. Kala ko hindi na matatapos yun eh. Sa tingin niya doon? Kung hindi talaga naplanuhan yun, lalaki pa na gira yun.